supply disruption sa Persian Gulf. Epektibo ang oil price hike ngayong araw sa ganap na 6 ng umaga mamaya. Balitang Prompty. Samantala, nagpatawag naman ng emergency meeting ang Department of Energy sa mga oil company upang tiyakin ang sapat na supply ng langis at paghandaan ang epekto ng inaasahang malakihang taas presyo sa produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, posibleng ipatupad ang staggered o paunti-unting price increase sa mga susunod na linggo upang mabawasan ang bigat ng epekto ng dagdag presyo sa mga motorista. Tiniyak naman ng ahensya na may sapat na supply ng langis ang ating bansa na tatagal ng 1 hanggang 2 buwan. Gayunman, nagbabala po ang DOE na maaari pang tumaas ang presyo ng langis lalo na kung magpapatuloy ang kaguluhan sa rehiyon at maapektuhan ang Strait of Hormuz. Epektibo ngayong Martes, may 1 peso and 90 centavos na dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, 1 peso and 20 centavos naman sa kada litro ng diesel at 1 peso and 50 centavos sa kada litro ng kerosene. Balitang Prompty. Samantala, balita muna tayo mula sa mga probinsya. Standby kay Freddy Fajardo. Unahin natin ang Pangasinan, top 2 most wanted person sa municipal level ng Burgos na aresto sa Zambales. Ibalita mo yan na Reach 38, Freddy Fajardo. Nasa kustodiya ngayon ng Burgos, Pangasinan Police Station ang top 2 most wanted person municipal level na 40 anyos na lalaki. Bayan siya ng livestock, may asawa, tubong Agno, Pangasinan at kasalukuyang naninirahan sa Castillejo, Zambales. Batay sa ulat ni Burgos OIC si Chief of Police Captain Jason Orilla, alas 5 ng hapon nang maaresto ang suspek sa Castillejos ng kanyang mga tauhan katuwang ang Castillejos Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit ng Zambales PPO sa bisa ng warrant of pares na pinalabas ng Regional Trial Court West Judicial Region Branch 70 Burgos, Pangasinan sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9262 Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 under Paragraph 5B at pinagkalooban ng piyansa na 72,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 30 nag-uulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, abot naman bayang gusto nang umuwi ng Pilipinas sa harap ng bakbakan sa gitnang silangan. Gayunman, inamin ng Department of Migrant Workers na mahirap na gawin ito sa ngayon dahil sarado pa ang airspace ng Dubai. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak, umaalalay na ang gobyerno sa mga apektadong kababayan kabilang na ang paglikas sa kanilang ligtas na lugar habang hinihintay ang pagbubukas ng exit points. Batay sa record ng Department of Foreign Affairs, hindi bababa sa 2.5 milyong Pilipino ang matatagpuan sa gitnang silangan. Pinakamarami sa UAE o United Arab Emirates, gayon din sa Saudi Arabia at sa Qatar. Nasa 800 kababayan naman ang nasa Iran. Balitang Prompty. Handa naman ang pamahalaan sa posibleng malawakang repatriation ng mga Pilipino sa Middle East sakaling lumala pa ang tensyon sa rehiyon. Sa briefing ng Malacanang, sinabi po ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak na wala pang mandatory repatriation sa ngayon, ngunit nakahanda na ang gobyerno sakaling kailanganin ng agarang paglikas. Ayon kay Kakdak, nasa 100 Pilipino sa Dubai, United Arab Emirates ang nagpahayag na ng intensyong umuwi matapos na tamaan ng pag-atake ang isang luxury hotel. Sa kasalukuyan ay prioridad po ng pamahalaan ang pagbibigay ng in-country assistance sa mga OFW habang nananatiling sarado ang airspace sa UAE sa gitna ng sagupaan na kinasasangkutan ng Iran, Estados Unidos at Israel. Kinumpirma naman ng Armed Forces of the Philippines na nakahanda po ang kanilang C-130 aircraft sakaling kailanganin ang mass repatriation. Balitang Prompty.
Samantala, standby lang Danny Kumilang. Handa naman na tumulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga overseas Filipino workers na apektado ng tensyon sa Gulf region. Kabilang sa mga tulong na ibibigay ng ahensya ay cash assistance mula sa Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS. Tinitingnan na rin ang pag-aalok ng mapagkakakitaan sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP. Bukod sa mga ito ay magbibigay rin ng psychosocial intervention ng ahensya sa mga magbabalik na OFW para mabawasan ang stress o trauma sa mga nangyayari. Dagdag ng DSWD, ito na ang naging kanilang tugon na alinsunod po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang ugnayan ng ahensya sa DMW at DFA para sa napipintong mass repatriation. Balitang Prompty. Samantala, dumako muna tayo balita sa Central Luzon. Suspect sa panununog ng isang barracks na nagreresulta ng pagkasawi ng dalawang individual sa Orion, Bataan. Hawak na daw po ng mga otoridad. Ibalita mo yan, RH37, Danny Kumilang. Hawak na ngayon ng mga otoridad ang suspect na responsable sa panununog ng isang barracks na nagresulta ito ng pagkapatay ng dalawang individual na naganap ang insidente sa Barangay General Lim, Orion, Bataan. Ayon kay PD Colonel Martes Salvadora, ang suspect na responsable sa panununog ay kinilala na si Arwin Deloro na nakuha ito at sinasabing sumuko sa Bataan PNP nang puntahan sa kanyang pinagtataguan sa Rizal. Matatandaan na naganap ang insidente ng panununog at pagkamatay ng dalawang biktima sa Catalina Residence, Barangay General Lim, Orion, Bataan, alas 11:48 ng gabi noong February 23, 2026. At ang mga biktima na nasawi ay kinilala naman na sina Joel Reyes, residente ng Barangay Tapulang Urani, at Clarisma Eusebio, residente ng Nabua, Bicol. Sa panayam ng DCRS News kay PD Colonel Martes Salvadora, sinabi niya na nag-ugat umano ang panununog matapos. Ang motibo ko ang pagkakasabi, yung isa na victim ay nakasuntukan na siya dati itong suspect. And wala daw ginagawa yung foreman niya doon sa nangyari na sa kanilang alitan. And ito naman foreman niya, yung isang victim, ay sinasabi na parati siyang pinapagalitan pagdating sa trabaho. Pinapagalitan siya parati. Siguro dahil napapagalitan siya parati, tapos ganun na hindi pa niyan, wala man lang siyang action doon sa panununtok ng isang sa biktima, ay siguro iba na yung tingin niya. Kaya ayun na, nag-revenge niya, yun naman yung ginawa niya, yung sinunod niya, yung barracks nila na nandoon yung dalawa. Ang suspect ay sumailalim kahapon sa inquest proceeding sa Prosecutor Office, Balanga City, Bataan sa kasong arson with homicide. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Danny Kumilang. Kinansela na ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang ilang international flights sa Pilipinas papunta ng Middle East at pabalik dito sa ating bansa. Ito po ay sa gitna ng tensyon at sigalot sa pagitan ng Iran at ng Estados Unidos, gayon din ng Israel. Ayon sa CAAP, kanselado na ang mga biyahe ng Philippine Airlines at Cebu Pacific patungo ng Riyadh, Doha at Dubai, kabilang na rin ang flights mula Davao papuntang Doha. Nagkansela na rin ng biyahe ang Emirates Air papunta at pabalik ng Dubai, gayon din ang Etihad Airways flight sa Abu Dhabi at Kuwait Airways flight sa Kuwait. Simula pa noong Sabado, umabot na sa hindi bababa sa 23 international flights patungo ng Middle East ang nakansela, habang 3 pa ang nailihis ng ruta. Ayon kay CAAP Director General Raul Del Rosario, patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa mga airline at international aviation partners upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at flight operations. Balitang Prompty. Naglabas naman ng advisory ang Maritime Industry Authority o Marina kaugnay ng tumitinding tensyon na kinasasangkutan ng United States,
Israel at Iran. Ayon sa ahensya, patuloy nitong minomonitor ang navigational status at positional data ng Philippine registered vessels na naglalayag sa international waters. Nagsagawa na rin ang Marina ng assessment ng Philippine Registered Overseas Fleet, lalo na sa mga barkong dumaraan o nasa mga lugar na may geopolitical concern. Sa ilalim ng Advisory Number 2026-8, inatasan ng mga shipping company na mahigpit na ipatupad ang mga precautionary security measures alinsunod sa gabay ng mga international maritime authorities. Pinayuhan din ang mga barkong rehistrado sa Pilipinas na iwasan ang pagdaan sa mga apektadong lugar habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon. Samantala, binabantayan naman ng DMW at ng Department of Foreign Affairs ang kalagayan ng mga apektadong Pilipino seafarers. Tiniyak din ng Marina na nananatili itong alerto at handang magsagawa ng karagdagang hakbang upang mapangalagaan ang mga barkong Pilipino, gayon din ang mga Pilipinong marino. Balitang Prompty. Hindi naman bababa sa 31 katao ang nasawi habang 149 ang sugatan matapos ang serya ng airstrike ng Israel sa katimugang bahagi ng Beirut at ilang lugar sa southern Lebanon. Ayon sa Health Ministry ng Lebanon, posibleng madagdagan pa ang bilang habang nagpapatuloy ang search and rescue operations. Batay sa report ng mga casualty ay mula sa pag-atake ng sa Dahiye, isa sa mga lugar na itinuturing na densely populated, gayon din ang ilang bahagi ng South Lebanon. Sa talaan naman ng Health Ministry, 20 ang nasawi, 71 ang sugatan sa southern suburbs ng Beirut, habang 11 naman ang patay at 58 ang nasugatan sa South Lebanon. Balitang Prompty. Tiniyak naman ng Department of National Defense na ang mga Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa ating bansa ay hindi mga base ng militar o hindi base militar ng Estados Unidos at hindi target ng retaliatory strikes ng Iran. Yan ay kasunod ng panawagan ni Senator Erwin Tulfo na suriin ang mga EDCA sites sa gitna ng lumalalang sigalot sa pagitan ng Estados Unidos, Iran at Israel. Ayon sa DND, ang mga EDCA sites ay pag-aari at kontrolado ng Pilipinas, ginagamit lamang para sa joint training, humanitarian assistance, disaster response at pagpapalakas ng kapasidad ng AFP. Kasama sa siyam na EDCA sites ang Antonio Bautista Air Base sa Palawan, Basa Air Base sa Pampanga, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija at iba pa sa Cebu, Cagayan, Isabela at Balabac Island. Binigyan din naman ng Armed Forces of the Philippines at ng National Security Council na nananatiling soberanya ng Pilipinas sa mga ito at hindi ito ginagamit para sa offensive actions. Balitang Prompty. Samantala, balita muna tayo sa Western Visayas. 1,700 o halos 2,000 security personnel ide-deploy sa Police Regional Office 6 para sa ASEAN meeting sa Boracay Island. Ibalita mo yan, Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo. Nag-deploy na ang Police Regional Office 6 ng 1,900 na mga security personnel upang magbantay sa seguridad ng mga delegado sa ASEAN meeting sa isla ng Boracay sa Malay, Aklan. Ang deployment ay pinamumunuan ni Colonel Arnel Ramos, ang Director ng Aklan Police Provincial Office at Commander ng Special Security Task Group. Ang deployment ng mga pulis ay bahagi ng comprehensive security preparations para sa ASEAN Senior Level Committee on Financial Integration and Related Meetings na nakaschedule ngayong linggo. Matatandaan na idinaos rin ang ASEAN meeting sa Iloilo City. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Thank you, Jocelyn Make. Dalawa naman sa 4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang idineklarang sufficient in form ng House Committee on Justice. Ayon kay Committee Chairperson Representative Jervil Luistro, unanimous na inaprubahan ng mga miyembro ng ikatlo at ika-4 na reklamo na inihain ni na Father Joel Sabala
at Attorney Nathaniel Cabrera. Tatalakayin naman ngayong araw kung sufficient in substance ang dalawang reklamo. Samantala sa botong 22 na pabor at isang o 10 tutol isinantabi naman ang unang impeachment complaint na inihain ng Makabayan Black dahil umano sa paglabag sa 1-year bar rule. Matapos na maisumite bago matapos ang itinakdang panahon ng Korte Suprema. Formal din na binawi ng civil society group na Tindig Pilipinas ang ikalawang reklamo upang umano'y mapabilis ang proseso ng pananagutan at maiwasan na posibleng legal na hadlang. Ayon po sa kampo naman ni Vice President Sara Duterte, patuloy lamang silang magmomonitor sa mga pagdinig at magbibigay na lamang ng komento kung kinakailangan. Balitang Prompty. Hinamo naman ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. si Nicholas Kaufman na magbigay ng konkretong datos kaugnay po ng alegasyon na patuloy ang vigilante killings sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Sa press briefing, sinabi ni Nartates na bukas ang PNP sa pag-imbestiga sa ng kaso ng pagkamatay. May kaugnayan man o wala sa illegal na droga, aktibo man o hindi ang kaso. Kasunod dito ng pahayag ng lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng International Criminal Court o ICC kung saan ay binanggit ang Dahas Project ng University of the Philippines. Ang naturang proyekto ay talaan ng drug-related killings batay sa ulat ng media at iba pang mga pampublikong datos. Ayon kay Kaufman, may naitalang 342 kaso ng pagpatay sa unang taon ng Administrasyong Marcos, kabilang na ang 160 na po na iniuugnay umano sa state agents. Sinabi naman ni Nartates na handa ang PNP na repasuhin ang naturang datos o reviewin ang naturang datos upang masuri ng maayos ang mga alegasyon at upang tiyakin ang pananagutan kung mayroon mang makitang paglabag. Balitang Prompty. Samantala, balita naman mula sa Eastern Visayas, higit 300 pulis itinalaga po sa Baybay City para din sa seguridad ng Eastern Visayas Regional Athletic Association 2026. Ibalita mo yan, RH32, Jimmy Angay-Angay. Umalo sa 373 mga kapulisan ang tinalaga sa Baybay City, Leyte kung saan host ito ng Eastern Visayas Regional Athletic Association 2026. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Caboy. Ayon kay General Caboy, yan ang mga opisyal o Police Commission Officers, 367 ang mga police ng Commission Officers na hawak ng seguridad, Quick Response Team, Standby Force, Border Control, Patrolling, Contingent Convoy at Billeting Area Security. Tututok ang mga PNP personnel sa seguridad, mga paralan, playing venues, contingent billeting sites, sports complex, lahat ng IBRA location sa Baybay City. Kalagip dito 50 mga personnel mula sa Regional Personal Records Management Division, 10 mula sa Regional EOD K9 Unit, 248 naman sa Leyte Provincial Police Office, 10 Southern Leyte, Siam Biliran, 14 sa Samar, 10 sa Eastern Samar, 5 mula sa Northern Samar, 5 sa Tacloban City Police Office, 12 galing Ormoc City Police Office. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, sa iba pa nating mga balita, kinumpirma naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nakipagpulong siya sa mga investigador ng International Criminal Court o ICC noong siya pa ang kalihim ng Department of Justice. Layunan niya ng pulong na talakayin ang proteksyon ng mga Pilipinong testigo sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ginawa ni Remulla ang pahayag matapos siyang akusahan ng 18 umano'y dating miyembro ng Philippine Marines nang umano'y pakikipagsabuatan sa ICC at pagdudulot ng pinsala sa pamahalaan. Ayon kay Remulla, mahalagang maprotektahan ang mga testigo at handa siyang mapasama sa anumang investigasyon kaugnay ng mga aligasyon. Hiniling din niya ang mga individual na affidavit
ng mga nagkusa o nag-aakusa laban sa kanya upang masuri ang kanilang mga pahayag. Balitang Prompty. Standby Jane. Posibleng malaman na ang kapalaran naman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ngayong linggo. Ayon sa Malacanang, inaasahang pagdedesisyonan ng Pangulo ang susunod na hakbang matapos isumite ng komisyon ang accomplishment report kaugnay ng 4 na buwang operasyon nito. Matatandang itinatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ICI sa pamamagitan ng Executive Order No. 94 matapos iutos po ng Pangulo ang investigasyon sa umano'y substandard at ghost flood control projects sa nakalipas na 10 taon. Ngayon man, nabawasan ng mga miyembro ng komisyon matapos na magbitiw ang 2 commissioner noong December dahilan upang magkaroon ng quorum issues at maging isang miyembro na lamang ang natira sa lupon. Sinabi naman ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na nakikipag-ugnayan na ang Office of the Executive Secretary hinggil sa magiging aksyon ng Malacanang. Balitang Prompty. Samantala, nagpalabas naman ng subpoena ang Department of Justice laban sa mga opisyal ng Villar Land Holding Corporation. Ito po ay kaugnay ng reklamo ng Securities and Exchange Commission o SEC tungkol sa market manipulation, insider trading at misleading disclosure ng kumpanya. Kabilang sa mga respondent, si dating Senador Manny Villar, chairman ng kumpanya. Gayon din ang may bahay na si dating Senator Cynthia Villar at mga direktor na sina Cynthia Javares, Manuel Paulo Villar at magkapatid na Senador Mark at Camille Villar. Kasama din sa inisyuhan ng subpoena sina Ana Marie Pagsibigan at Gart Castañeda na independent directors ng Villar Land Holding Corporation. Ayon kay DOJ spokesman Attorney Polo Martinez, ang criminal complaint ng SEC laban sa higanteng kumpanya ay sasalang sa preliminary investigation. Noong Enero, nagharap ng reklamo ang SEC dahil sa pagmaniobra di umano ng Villar Land Holding Corporation sa share prices ng kumpanya. Balitang Prompty. Samantala, balita muna tayo sa Northern Samar. Libo-libong vegetable seeds ay pinagkaloob po ng DA sa Northern Samar bilang tulong sa mga magsasaka na naapektuhan ng kabuhayan dulot ng masamang panahon. Ibalita mo yan, Norwich 34, Jane Galit Bantayan. Libo-libong binhi mula sa Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry ang dumating dito sa lalawigan ng Northern Samar bilang suporta para sa mga lokal na magsasaka ng lalawigan na naapektuhan ng kanilang kabuhayan dulot ng masamang panahon. Ayon sa provincial government ng Northern Samar, ipinagkaloob ang nasabing binhi dahil sa request mismo ni Second District Congressman Edwin Chuan na layuning tulungan ang maapektadong lugar na muling makabawi sa kanilang produksyon sa kanilang kabuhayan. Tinanggap ng lalawigan ng Northern Samar ang 3,000 kilograms ng corn seeds at 1,000 packets ng vegetable seeds, pechay, eggplant, okra, patola at ampalaya. Tiniyak ng Provincial Agriculture Office sa pahayag ni Dr. Si Luis Acompañado na matatanggap ang mga binhi na mapektadong magsasaka kung saan napapanahon ang pagtatanim nito. Nagpaabot ng pagpapasalamat ang Congressman kay Department of Agriculture, Secretary Francis Chula Aurel Jr. at Director Glenn Panganiban sa agad na pagtugon at suporta sa mga magsasaka ng lalawigan ngayong critical recovery period ng probinsya. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, good news muna tayo. May alok pong libreng sakay ang Manila Metro Rail Line o MRT 3 sa lahat ng mga kababaihan sa darating na linggo, March 8. Ito po'y bilang bahagi ng pagdiriwang sa International Women's Month ngayong buwan. Epektibo ang libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at muling ipagpapatuloy po ang libreng sakay alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Pero sana sa MRT 3 at sa DOTR.
Gawin na sana kahit every weekend ng buong buwan ng Marso ang libreng sakay para sa mga kababaihan, kahit man lang dyan sa mga piling oras na yan. Total naman ho, ang Women's Month, sineselebrate ho yan buong March. Bukod pa po doon sa mismong kaarawan niya sa March 8. Balitang Prompty. Samantala, nanawagan naman si Bulacan 6 District Representative Salvador Plato ng patuloy na mga hakbang mula sa pamahalaan upang maprotektahan ang karapatan at kapakanan ng mga kababaihan. Sa kanyang privilege speech, kinilala po ng kongresista ang mahalagang papel ng kababaihan sa lipunan bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Women's Month. Ayon kay Congressman Plato, lumalakas ang representasyon ng kababaihan sa pamahalaan matapos umabot sa halos 70 ang women lawmakers sa kasalukuyan sa Kongreso o higit isang kapat ng kabuoang miyembro po ng Kamara. Pinuri rin niya ang mga babaeng mambabatas sa pagsusulong ng mga panukalang batas laban sa karahasan, pagtataguyod ng gender equality at pagpapalawak ng oportunidad para sa kabuhayan at kalusugan. Gayunman, binigyan din po ng mambabatas na nanatili pa rin ang mga hamon tulad ng gender-based violence at hindi pantay na sahod. Naniniwala si Plato na ang proteksyon at pagsuporta sa pag-angat ng kababaihan ay makatutulong din hindi lamang sa kanilang sarili kundi maging sa pag-unlad ng ating bansa. Women's rights must be protected, defended and strengthened through just laws and compassionate governance. Bilang mambabatas, tungkulin natin tiyakin ang ligtas at dignified workplaces, pantay na sahod, proteksyon laban sa abuso o women's against violence, at sapat na oportunidad para sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Balitang Prompty. Yan po ang bahagi ng pahayag ni Congressman Salvador Cador Plato bilang pagpupugay sa mga kababaihan. Balitang Prompty. Alas 3:37, bumaba naman sa 25% ang bilang ng focus crime sa bansa mula Enero hanggang Pebrero 28. Yan po'y kumpara sa panahon sa kaparehong panahon noong nakalipas na taon. Ayon sa Philippine National Police, umabot na sa 4,500 ang kaso na naitala sa unang 2 buwan ng taon. Mas mababa po ito kumpara sa higit 6,000 na kaso noong 2025. Noong Pebrero, naitala sa 2,200 ang kaso, mas mababa kumpara sa 2,800 na kaso noong parehong buwan noong nakalipas na taon. Bumaba rin ang insidente ng mga pangunahing krimen sa bansa kabilang po ang murder na mula sa 586 ay 500 na. Sa ngayon, homicide na 172 mula sa dating 189. Ang dating higit 700 kaso ng physical injuries ngayon ay naging 556. At ang dating higit 1,500 kaso ng rape ngayon po ay nasa 600. Ngayon din ang mga kaso ng theft, carnapping o carnapping daw po ng mga kotse at motor vehicle at ganoon din po ang carnapping ng motorsiklo. Balitang Prompty. Puntahan naman natin balita sa Davao. Mahigit 200 drug suspect na huli sa mga operasyon ng DCPO sa buwan ng Pebrero. Ibalita mo yan, Jun Soter ng Action Radio Davao. Iniulat ng Davao City Police Office o DCPO ang serye ng mga operasyon laban sa kriminalidad sa lungsod noong Pebrero 2026 sa ilalim ng pamunuan ni Acting City Director Police Colonel Manan Muarip. Sa kampanya kontra illegal ng droga, nagapagsagawa ang kapulisan ng 184 na operasyon na nagresulta sa pag-aresto ng 207 katao na sangkot sa droga. Nasamsam sa mga operasyon ang tinatayang 484 na gramo ng shabu at mahigit 5.5
kilo ng marijuana na may kabuang halaga halos 3.9 milyon. Umabot naman sa 222 kakaso ang naisampa sa korte. Sa kampanya laban sa iligal na sugal, 49 na operasyon ang isinagawa kung saan 60 individual ang naaresto at higit 17,000 na pirang pantaya ang nakumpiska. Samantala sa pinaigting na manhunt operations, naaresto ng kapulisan ang 159 na wanted persons, kabilang ang 75 most wanted individuals. Sa operasyon laban sa loose firearms, 32 na operasyon ang isinagawa na nagresulta sa pagkakasamsam ng 15 baril at pagkakaresto ng 12 katao. Mayroon ding 12 baril na kusang isinuko habang 6 pa ang ipinasakamay ng mga may-ari para sa safekeeping sa ilalim ng Oplan Katoka. Ayon sa DCPO, malaking bahagi ng tagumpay ng kanilang operasyon ang patuloy na pagkipagtulungan ng komunidad, mga barangay at ng lokal na pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Davao City. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, arestado naman ng 18 anyos na construction worker na suspect sa pagpatay sa 2 menor de edad na babae sa loob ng sementeryo sa Barangay San Juan sa Morong, Rizal. Tinukoy po ng mga pulis ang suspect bilang si Jay na umaming siya ang sumaksak sa 2 babaeng edad 12 at 13. Sinabi din niya na pinsan niya ang isa sa mga biktima. Kwento pa nito, matapos ang krimen ay may grupo daw po ng bystander na umatake sa kanya sa loob ng sementeryo dahilan upang mahubaran siya at maging duguan. Ngayon man, lumabas po sa investigasyon na tanging ang suspect lamang ang nakitang kasama ng 2 babae bago natagpuan ang kanilang bangkay. Balitang Promdi. Nabiktima ng basag kotse gang at nanakawan po ng halos kalahating milyong piso ang kapatid ni Caloocan City Representative Edgar Erice sa lungsod ng Maynila. Batay sa report, ipinarada ng negosyante na si Joselito Erice, 63 years old, ang kanyang sasakyan sa tapat ng kanyang restaurant sa Barangay 106 sa Maynila. Ngunit pagbalik niya, nakita na lamang niyang basag ang bintana ng kanyang kotse at nawawala na po ang kanyang sling bag na naglalaman ng cash, mga government ID at ATM cards. Nire-review na po ng mga pulis ang kuha ng closed-circuit television o CCTV camera sa naturang lugar upang matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Balitang Promdi. Oras po natin, alas 3:42 na po ng umaga. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho'y dadako na sa pangalawang bahagi ng ating programa, ang ating batian at talakayan. Muli oras, alas 3:43 ng umaga. Balitang Promdi. Muli po isang magandang umaga ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon sa ating programa. Ito po ang Balitang Promdi. It's Tuesday morning. Ngayon po ay ika-3 na sa buwan ng Marso. Unang pagkikita natin sa buwan ng Marso. Ay maraming salamat kay Ara na humalili sa aking kahapon. May mga nagtatanong dito, nasaan ka ba Miss Kisses kahapon? Nagpanagbanga ka ba? Pumunta ka ba sa Baguio? Hindi po. Meron lang po tayo inasikaso sa probinsya pero hindi sa Baguio. Anyway, sa iba pa nating mga balita, no? Ngayong araw na ito ay muli na naman tataas ang presyo ng petrolyo. Malaki-laki. 1 peso and 90 centavos sa gasolina.
1.20 sa diesel, 1.50 sa kerosene. Nakalulungkot po dito, although sabi nga natin ay nakakainis ang mga oil company dahil patuloy ang taas presyo ng petrolyo. At sunod-sunod, serye na ho yan talaga. Pero this time, mas seryoso ho ang banta ng pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran, US, Israel, dyan sa may gitnang silangan. At kapag yan ho ay patuloy na nagtaas, lahat maaapektuhan. Alam naman ho natin yan. Kapag nagsimula na hong tumaas, syempre domino effect po yan sa mga presyo ng bilihin, maging sa pasahe. Pero ang sabi po ng Department of Transportation, maging ng LTFRB, kasi bago pa man itong muling pag-init ng tensyon sa gitnang silangan, nanghihingi na ho ang mga transport sectors ng dagdag na kahit man lang daw po provisional fare hike sa kanilang kabuhayan. Dahil nga ho sunod-sunod ang pagtaas ho ng presyo ng langis sa world market. Pero ang sabi ho ng Department of Energy at ng LTFRB, gayon din ng DOTR, kasado daw po sila ang Land Transportation Office o ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na magbigay ng kinakailangan ng mga dokumento para daw po sa pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga driver at operator sa mga pampublikong sasakyan sa buong bansa. Yan nga po ay sa gitna po ng pagsirit, nakahamba po pagsirit ng presyo ng petrolyo, kasunod po ng patuloy na airstrike sa Gulf region. Sa oras daw ho na umabot ang presyo ng krudo sa $80 per barrel, ang sabi po ay posible na magbigay ho ng subsidy ng pamahalaan dahil hindi ho mapipigilan talaga ang pagtaas din ng presyo ng krudo na makaapekto nga dito sa atin sa Pilipinas. Although sabihin natin na merong stock ang ating mga oil company, ang sabi ho ay sapat ang stock para sa 1 hanggang 2 buwan. Pero yan ho ay makaapekto pa rin sa mga susunod nilang supply. Although ngayon, okay pa. Pero ang presyo patuloy ho ang pagtaas na. Kahapon po 13% na agad ang itinaas sa pagbubukas po ng world market, sa bentahan ho, sa trading ho ng crude oil. Yan daw ho ay para maiwasan din ng mga tsuper na magtaas din ho ng kanilang presyo ng petrolyo na makaapekto naman sa taong bayan, sa mga pasahero, sa atin. Ang sabi nga ho ng mga transport group kahit sila, bagamat tumihingi sila ng dagdaga sa pamasahe, pero kung tutuusin, ayaw ho nilang ginagawa yan. Bakit kanyo? Ay dahil ho, hindi naman ho lahat sa kanila ay nakasasakyan. Yan ho ay ginagamit nila ang sasakyan pang kabuhayan. Pero ang kanila hong mga pamilya, asawa, anak, mga pamangkin, apo, ang miyembro ho ng pamilya nila ay maapektuhan din. Bakit kanyo? Kasi sila ho nagko-commute din ang kanilang mga kapamilya. Kaya ang tendency ho, yung kanilang mga kapamilya, sapol din ho pagka nagkaroon ng taas presyo, taas pasahe. Yan. Ang sabi po ng pamahalaan, nasa 2.5 billion pesos ang nakalaang pondo ng pamahalaan para sa subsidy para sa mga tsuper. At
ngayon nga ho, kung sakasakali nga, yun, pinag-aaralan na nga rin daw ho ng LTFRB sakali na hindi mapigilan at kailangan ng pagtaas. Ganon din yung mga oil company ay kanila hong nagkaroon po ng emergency meeting at pinakiusapan na kung sakali naman magtataas ng presyo, malaki-laking taas presyo, wag naman hong biglaan na sa isang bagsakan magtataas, baka po pwede pong staggered. Paunti-unti para naman po hindi naman humabigla ang mga motorista at ang ating mga mamang tsuper. Balitang Promvi. Well, anyway, atin pong dasal syempre ang ating mga kababayang Pinoy abroad, lalo na yung mga nasa Middle East countries na nakararanas ho ngayon ng pangamba yung iba. Meron naman po tayong mga kababayang Pinoy, ang sabi nga ho nila kapag sila ay nagme-message sa kanilang mga kaanak, huwag masyadong mangangamba para sa kanilang kalagayan dahil okay lamang sila. Although may mga ibang bahagi din po ng ating may ibang mga Pilipino din ho na nakatira sa iba't ibang bahagi po ng Middle East ang naapektuhan din talaga. Diyan sa may Israel, yung ating mga kababayan nakakailang na ho, takbo-takbo diyan sa kanilang mga bomb shelter. Grabe pala doon sabi nga ho ako nanonood nung isang vlogger na naandun sa Israel, sa Holy Land, kung saan ay kapag tumunog, natrap sila doon dahil nga wala na hong mga biyahe. Kapag tumunog ho yung sirena, kailangang tumakbo agad dyan sa bomb shelter. Kung minsan ay katulad nung isa sa kanila, naliligo, inabot ng sirena habang naliligo, ay dire-diretso, basa-basa pa ang buhok, tumakbo na ho. Ang kanila pong ginagamit na mga bomb shelter nga ay dyan sa mga subway, yung mga stasyon ng tren. Kasi yun daw po ang pinaka-safe. Sabi nila ay ang taas daw nun ay nasa parang 7th floor ang lalim. Kaya safe daw ho sila doon. At yung iba nating mga kababayang Pinoy naman din doon ay medyo nagkakaroon na rin ang kasanayan. Sanay na sila pero ipagdasal pa rin po natin ang kanilang kaligtasan pa rin. Ganun din, syempre, ang panalangin ko din naman po't pakiusap muli sa ating mga kababayan, sa mga netizen. Sa mga ganitong sitwasyon, seryosong sitwasyon, iwasan ho natin ang magpapakalat ng fake news. At iwasan din ho natin ang basta maniniwala sa kung ano man po yung nakikita natin sa social media. Mas mabuting i-verify bago po ang kung ano mga pagpapakalat ng maling impormasyon para na rin ho sa kapakanan. Hindi lamang ng ating mga overseas Filipino workers, ang mga migrant workers dyan sa mga bansang bahagi ng gitnang silangan, kundi para na rin ho sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas na maiwasan ho ang pangamba. Marami ho do sa ating mga kababayan, yung mga matatanda na may mga anak sa iba yung dagat. Ang pakiusap nga ho ng kanilang mga kapamilya na nasa ibang bansa, kung hanggat maaari ho, wag nang babanggit-banggit pa sa kanilang magulang dito sa Pilipinas. Kung sakasakali at hindi pa nakakapanood ng telebisyon, ng radyo, hindi nakakapakinig, wag nang banggitin pat baka magkaroon pa ng pangamba. Syempre, alam naman natin yung ibang mga senior citizen may mga sakit na ho at saka ayaw ho ng mga anak nila na nai-stress pa sila. Kaya kung sakali na hindi maiwasan na maihatid sa kanila ang balita, sana yung totoo lang. Walang exaggeration. Hindi po ito ang panahon para pagkakitaan yung mga ganyang impormasyon na i-exaggerate natin kung ano lamang yung totoo, ha? Anyway, oras po natin alas 3:54. Sa mga pagbati muna tayo, isang magandang umaga. Happy viewing, happy listening, Course Navarro Galindez. Sabi ni Course Navarro Galindez, hindi mo na ako nababati, ma'am, ha?
Dante Bonyol, always nakikinig, nakatutok po sa inyong programa. Ganon din kay Perlene. Perlineco. Pray po tayo para sa mga OFW sa Middle East, tama? Ganon din ang pagbati natin kay June Oliveros sa Papstan. Good morning mula dyan sa Taiwan. Ay, kumusta na ba sa Taiwan? Malamig pa ba sa ngayon? O wala na? Unti-unti nang nawawala ang lamig dyan sa may bahagi ng Hong Kong, Taiwan, Japan, South Korea. Yon ha. Good morning, Ma'am Kisses. Hindi po bale, tumaas ang gas, wag lang po ang bigas. Efren Lorenzo. Pero ano yan Efren Lorenzo? Once na tumaas ang presyo ng petrolyo, damay-damay ho yan. Kahit po yung produksyon ho ng yung transportasyon ho ng ating mga produkto mula sa probinsya, papunta po dito sa Metro Manila, ganon din po yung transportasyon ng iba pang mga ani na produktong agrikultural, yan po'y maaapektuhan sa oras po na tumaas at tuluyan pang tumaas ang presyo ng petrolyo. Balitang Promvi. Samantala, pagbati pa rin. Good morning, maulan at malamig na umaga po, Miss Kisa. Sabi naman ni Miss Becky Tezuka. Ayun, malamig pa rin pala. Ito sa mga magpupunta ng Japan dyan, malamig pa rin daw ang panahon. Kaya mag-ready pa rin ang inyong mga jacket. At ganoon din sa Taiwan, sabi malamig pa rin. Pagdasal po natin. Ikaw talaga, Bentong. Good morning sa'yo. Opo, tama, Jojo T. Domino effect po yan. Pag tumaas po ang presyo ng bigas dito sa Bulacan, tumaas na po ang presyo ng bigas dito sa Bulacan, sabi po ni Virgilio Sakdalan. Good morning, Marcelo M. Mula naman dyan sa Bicol, tipid-tipid po, Ma'am Kisses. Sa pasyal, kaya po natin to. Totoo yan. Huwaging mapanuri muna kayo. Alamin nyo muna yung mga bansang pupuntahan sakaling yung mga mamamasyal, para masigurong safe po yung inyong pupuntahan. Sabi naman ni Dante Bonyol, wala na po yatang katapusan ang taas ng bilihin. Tama, ma'am. Tumaas na po ang abono. Papaanong bababa ang presyo ng bigas? Sabi ni Isabel Lopez. Hil Bragais, isang magandang umaga. Ayos lang po, Sir Hil. Randy Lalalanit mula sa La Suerte, Matanao, Davao del Sur. Pagbati pa rin kay Sergio Trinidad mula sa Puerto Princesa City sa Palawan. Good morning din po ang ating pagbati kay Ma'am Ivy Gutierrez. Isang magandang umaga kay Baby Solano de Harlo. Good morning, magandang umaga sa lahat, sabi ni Danny Muyot. At ganun din kay MM Ginto Oteripse, Maridel Furukawa. Good morning. Para po sa kaalaman, ang buong Middle East po ay walang international flight in and out. Yes, Erap Ortiz. Wala po, sarado ang airspace sa pagitan ng Middle East at Pilipinas sa ngayon. At saka sa ibang bansa din, Erap Ortiz. Be safe do sa ating mga kababayan dyan, ha? Fidelino Ibarra, at sana wag nang madagdagan pat lumala pa ang tensyon kasi merong mga bansa na nagsasabit, nagpapahayag ng pagsuporta. Handa daw silang tumulong kung kakailanganin ng kanilang tulong. Kagaya ho ng France. Nagsabi ho ang France, kahit sila gusto nilang tumulong, handa daw ho silang kumasa. Rodrigo Asis Ikoy, good morning. At ang ipanalangin din ho natin, although sabi nga po ng ating Armed Forces of the Philippines, ganun din po ng ating mga opisyales ng pamahalaan, ay hindi naman sana at hindi naman siguro madadamay ang EDCA sites kasi hindi naman ho yan base militar ng US.
Pero just the same, dahil tayo ay alay ng Estados Unidos, dapat po ipanalangin din natin ang ating safety at wag na po sanang umabot pa hanggang sa atin ang sigalot dyan. Mahirap pa. Sa mga hindi ko nabatin ako, bukas na lamang po ha. Babawi ho ako sa inyo, pero in the meantime, tayo po muna ay magpapaalam na. Maraming salamat po sa lahat ng sumama at tumutok sa ating balitaan dito po sa Balitang Promdi at sa ating programa. Ito po ang inyong lingkod. Ako po, Kisas Habson. Susunod naman si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga, Pilipinas. Muli oras po natin sa Balitang Promdi, 1 minuto na lang at alas 4 na. Good morning and happy Tuesday. Number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5,